After nga pong mag-resign ni Coach Tab Baldwin, siguro delikadeza, yung papangapo ni Kiefer ang naging head coach, interim head coach. Tapos ang sabi ng mga bashers, mas magaling naman si Kiefer Alas kaysa kay Rene Baterbonia. Parehas silang magaling. Parehas din naman po natin nakikita yung play nila, di ba? Actually available naman dito, dun sa Blue App, at sa kung saan-saan pa. Magaling naman talaga si Kiefer. Magaling din naman talaga si Rene. Parehas po sila naging MVP. Parehas din po sila rising stars at rookies. Mayroon din po silang mga fans na nagpapapirma sa kanila. Bata, matanda at kung sino-sino pa. Parehas po sila produkto ng Pilipinas. At wala naman siguro tayong personal na galit kay Kiefer Alas. Since hindi pa naman po napapatunayan na meron siyang alam sa trahedyang naganap. Pero kung meron man akong kinakagalit dito, personal ko to sa mga bashers, yung mga nagsabi ng ganito, nakilala lang daw si Rene dahil namatay siya. Shut up! Kilala na si Rene sa Visayas at Mindanao. Gagawa na sana siya ng pangalan sa Luzon. Actually, may mga nakakakilala na nga sa kanya sa Luzon. Pero kung usapang sikat, mas sikat si Kiefer sa Luzon. Sa ngayon. Pero rising stars sila. At magiging estudyante na siya ng Ateneo de Manila. Ang kwento ni Kiefer Alas guys, iba sa kwento ni Rene Baterbonia. Okay, ayaw nating maging emosyonal dahil nga bukas na po yung libing ng ating MVP. Pero alam nyo ba na bago pa man umalis si Rene Baterbonia, pumunta po siya sa kanyang paaralan, dating paaralan. Nagbigay siya ng free service, nagpintura, naglinis. Kaya nga sobrang iyak ng mga guro niya. Hindi daw makikita na nagalit siya. Walang kaaway, kahit sa basketball pa man. May mga galit sa kanya, pero dahil nga sobrang bait niya, ipapakita mong galit sa kanya, mas maraming magagalit sa'yo. Kaya basically, wala naman talaga siyang kaaway. Nagpirma siya ng mga keychains na kung saan binibenta lang po ng 50 pesos. Pero dahil nga po namatay siya, sobrang dami ng oportunista. Binibenta na ng 5,000 and 10,000 each. Diba? Ang tigas ng muka. Ang pamilya po ni Kiefer, financially stable. Pero po ang pamilya ni Rene, hindi po financially stable. Pero morally stable. Simple lang po ang buhay ng pamilya ni Rene. Si Rene, kailangan tumulong sa pamilya. Yung mga income niya, inaabot ng 80% na ibibigay niya sa kanyang mga magulang. Hindi naman po iyon naramdaman ni Kiefer Alas. Yung iisipin ni Rene Baterbonia na pagtulong sa kanyang pamilya, hindi po yun iisipin ni Kiefer Alas. May mga nakikita naman po tayo na mga video ni Kiefers na kung saan pinapalabas din naman ng kanyang mga supporters. Ando na po tayo, parehas naman po sila may determinasyon. Pero kapag ang usapan ay moral obligation, well, mas malaki po ang ambag ni Rene sa kanyang pamilya. Parehas naman din sila may pride. Pero ang pride kasi ni Kiefer, para sa akin lang to about the family name. Hindi niya naman naiisipin masyado ang financial stability. Kasi ang pamilya niya ay financially stable na. Pero si Rene, bawat panalo, paghihirapan talaga. Walang kapit. Hindi ko naman sinasabi na may kapit si Kiefer. Pero kasi pag well-recognized na yung family, mas mabilis maging available ang mga training resources. Pero kay Rene hindi. Ngayon, for example, may interview. Tapos buhay si Rene. Tinanong si Kiefer, guys, Mr. MVP, ano pa ang masabi nyo sa mga kabataan na gusto din pong maging kagaya nyo? Anong may advice ni Kiefer? Siyempre, basically, ang sabihin niya, work hard lang kayo. Kaya rin maabot ang mga naabot ko or mga naabot namin. Paano po yung mga mahihirap na talagang wala po silang mga training resources? Ano pa ang masabi nyo? Masasagot nyo ba yun? Hindi naman siya pwedeng mag-credit grab, diba? Na, ay, na-experience ko din kasi sobrang maging mahirap. Hindi niya naman pwedeng masabi yun. Magpursige lang kayo. Ako din. Dumaan din ako sa pagiging mahirap. Wala naman maniniwala. Kasi ang pangalan nyo, kilala na. Alam na nilang financially stable kayo. At yung mga training resources, available na para sa inyo. Magte-training ka na lang talaga. Hindi ka naman na mag-iisip na para mag-abot pa sa inyong pamilya. Kumbaga, ang stabilize mo lang is about pride. Pero yun sa mga katanungan na, paano po doon sa mga mahihirap? As in, mahirap po, sobrang payak ng pamilya at buhay. Pero gustong maging sikat na basketballista. Ano po ang may advice nyo? Siyempre, isa,
sa mga makakapag-share ng inspiration doon ay yung mga taong o mga players gaya ni Rene Baterbonia na naka-experience ng simpleng buhay. Ito po yung lutuan nila. Pakita nyo lang to. Alam nyo ba, ito yung lutuan namin. Alas 4 pa lang, nagtutulong-tulong na kami para madami kaming magawa, para makapag-training. Sobrang umaga pa lang, tinutulungan na namin ang aming pamilya, ang aking papa, ang aking mama. Naglilinis na kami ng tricycle kasi nga ang papa ko tricycle driver. Tapos ang mama ko naman, prepare na kami ng mga isda na ititinda sa palengke. Kasi ang mga mamimili sobrang aga pa lang andun na sa palengke. Dapat mas maaga kami para makakuha kami ng mas maraming suki or customers. Tapos pagkahapon naman, kailangan naming maghanap ng panggatong para marami kaming mga ipon na kahoy. Tapos habang nagkikwentuhan kami at ang iba kong mga kapatid nagluluto na, natatawa kami kasi makita namin yung ilong ang itim-itim na dahil nga sa usok. Pero masaya lang. At yung simpleng happiness namin, yun yung nagsisilbing alkansya para meron kaming mahuhugot at maaalala habang naglalaro kami na paglaki namin, magiging mas magaling kami. Pagdating ng panahon, makakapagkwento rin kami ng mga pinagdaanan namin bago pa man kami makarating dito. Kaya sa mga kabataan na may mga nararanasan na sobrang kalungkutan at kahirapan sa usaping pinansyal man yan o moral, isipin nyo lang, huwag kayong sumuko. Hindi natutulog ang Diyos. O di ba may kwento? May inspire mo talaga yung mga kabataan. Grabe no, ganyan lang pala yung lutuan nila. Pero sobrang gumaling talaga siya. Ibig sabihin, nagpursige talaga siya. Sipag at tiyaga at pananampalataya. O di ba inspiring? Ay sa mga nagsabi na mas magaling naman si Kiefer, sa inyo. Inspiring naman yung kwento ni Kiefer. Siguro, kung yung estado ng pamumuhay ay parehas ng estado ng pamumuhay niya or nila. Pero gayon pa man, waiting pa rin po tayo kasi nga contradicting pa po ang inalalabas ng mga pahayag nila Coach Baldwin at other teammates. Sana lumabas na rin yung totoo. Stop this narrative na mas magaling talaga si Kiefer kaysa kay Rene. Because overall, for me, mas magaling si Rene.